Magandang gabi po sa ating lahat and welcome po muli sa ating Nightlight dito po sa 20th. And praise God po dahil marami-rami po tayong nakikita po ngayon sa ating online live, sa ating live stream. Welcome po kay Sister Heidi, kay Brother Marlon, yan, kay Papa. Magandang gabi po sa inyo. At kay Brother Mark Foliente, good evening po. A blessed evening po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng nakikinig at nakakapanood ng Nightlight po natin. And bawat isa po sa atin ay invited na makadalo sa ating pong online na pag-aaral po ngayon. And yan, medyo kakaunti pa lamang po tayong nanonood ngayon, but hopefully ay in a few minutes at sa mga susunod na mga oras ay makasama natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan, sabi po ni Brother Marlon, ni Papa, yan, God bless po sa ating lahat. Praise God po. So stay po tayo hanggang matapos yung ating live stream. It would take just a bit of an hour para po sa ating pag-aaral. Pero hopefully ay matapos po natin ito at matutunan po natin yung mga pag-aaral na ating pong mapag-uusapan sa gabi po na ito. Gaganda po ng ating mga mapag-uusapan kaya wag na wag po kayong mawawala at aalis sa ating pong pag-aaral sa gabi po na ito. And i-share po natin yung ating pong live stream. Wag na wag po kayong mahihiya na mag-mention ng inyo pong mga loved ones. Pwede po tayong mag-comment kung kamusta po kayo. Pwede tayong mag-comment ng one word ng ating buong araw ngayon o ng buong isang linggo. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? Kung meron lang kayong isang salita na ilalagay o i-describe ang inyong pong araw o linggo, anong salita po ito? Kaya sulat nyo po dyan or comment nyo po sa ating comment section and tayo po ay magkasama-sama sa gabi po na ito sa pag-aaral po ng salita ng ating pong Panginoon. Sige po. Ayan. Tayo natin yung iba po nating mga kapatid sa pananampalataya para po masimulan din nila ang ating pong pag-aaral sa gabi po na ito. And welcome po kay Nanay Luz sa ating pong live. Praise God po. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? Ayan.
Hintayin ko po ang inyo pong mga kasagutan sa ating pong kamustahan bago tayo officially magsimula sa ating pong pag-aaral ngayong gabi po na ito. Yan, welcome din po kay Mama. Yan, nood lang po tayo at makapag-aral po tayo ng sama-sama ng salita ng ating pong Panginoon. Parang ang bilis po ano, isang bagong taon na muli ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And nakita natin, tapos na agad ang 2025. Ngayon po ay 2026 na. Sana matapos din po natin itong taon po na ito ng pinagpapala at patuloy na iingatan ng ating pong Panginoon. Kaya hopefully, ang bawat isa po sa atin ay makonsistent natin yung nightlight po natin. Pakikinig, pag-aaral natin ang salita ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo pong lahat po muna ay manalangin po sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, na dakilat na ba makapangyarihan sa lahat, we are here, Panginoong Diyos, lumalapit, nagpupuri, papasalamat sa kadakilaan, kabutihan niyo sa bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, ang aming hiling at dalangin ng pagpapala po ninyo sa bawat isa. Paggabay niyo po sa aming pag-aaral, bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom na kakailanganin namin, Panginoon, para po mapapurihan, pasalamatan na inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, ang aming pong hiling po sa oras po na ito, na ang mga gawa ng kalaban ay hindi po manguna, hindi po magulo ang gawain po na ito, but magkaroon kami ng focus at mawala yung mga distractions, Lord God, sa aming pong pag-aaral na inyong mga banal na salita. Panginoon, maging paglago sana ng bawat isa, ang mga maririnig po namin, magpatuloy kami sa inyo, umaasa po kami na makakasama rin po namin ang mga kapatid po namin sa panonood sa gabi pong ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Puri po sa ating pong Panginoon. Yan, magandang gabi po kay Brother Ronald. Ano po? Blessed evening po. Thank you po sa pag-mention. Ganon din po kay Mama sa pag-mention ng kanyang friends. Good evening po kay Sister Gina. Ano po, kung kasama niyo po yan, sila Brother Joel, Sister Monique, magandang gabi po sa inyong lahat. And para po simulan yung ating pong pag-aaral sa gabi po na ito, napakaganda po ng ating pong topic ngayon dahil this is very timely ano po sa nararanasan po natin ngayon. And as we face the new year, sa kasama po yung ating pong Panginoon, sabi po dito sa title po ng pag-uusapan natin, it's all about finding certainty in uncertain times. Yan. So, tignan po natin kung ano po ba ang mga bagay na bibigyan ng kasiguraduhan. Ano po? Kasi gusto natin sa panahong ito, sa panahong meron po tayo, maging certain po tayo. Mahirap kasi sa panahon natin ngayon na maging uncertain because sa society na meron po tayo, chaotic na ito, yung resources natin very kakaunti na lang or parang nahihirapan tayong kumuha or nagkakaroon ng fluctuation or ng pagtaas, inflation pala, sorry, sa mga produkto, mga kinokonsume po natin. And yung future natin, hindi ko alam kung nakita nyo po ito pong 2026 as a bright and hopeful future. But the reality ng buhay po natin, even though uncertain yung mga mangyayari po sa atin, we don't know what the future holds, mga kapatid, but ang paalala ng Panginoon sa gabi po na ito, na through the scriptures, sabi dito, Scripture reminds us that uncertainty is not the absence of God. It is a stage where God shows Himself most clearly. Ayan. Ibig sabihin po nito, every time pala na we are in the uncertain moments of our lives, dito pala mas nagiging clear yung ating Panginoon sa Kanya pong ginagawa sa ating pong buhay. And dito po sa ating pag-uusapan ay naranasan din po ito ni Elijah. So ang main character po natin sa gabi po na ito would be Elijah. And alam ko po, kilala niyo po si Elijah. So kung meron kayong banal na kasulatan, ay pwede nating buksan sa 1 Kings chapter 17. Meron lang po tayong dalawang part sa pag-aaral po natin ngayon. Medyo mabilis lang po itong parte na ito. Kaya po mga kapatid, maganda makapakinig tayo ng maigi at mapag-aralan po natin. You can take notes, you can bring your family para po mapakinggan yung ating pong salita ng ating Panginoon. And sa panahon po ni Elijah, dito po sa 1 Kings 17, ang pinaka-background po nito ay napakahirap ng kanilang sitwasyon. There was a great famine. Kaya yung mababasa nating verse, makikita natin doon na hindi madali yung kanila pong buhay. And sa panahon din natin ngayon. Actually, di ba po, yung 1,000 natin ngayon, parang kakaunti na lang yung mabibili natin. Or dati tumatagal siya ng almost a month. Ngayon, yung 1,000 pesos po natin, minsan,
1 week na lang or 2 weeks na lang po sa atin. And dito po, tingnan natin how God provides for Elijah kahit po ganoon yung kanilang nararanasan. So number 1, ang pinaka-first part po natin dito is Elijah was fed by ravens. Si Elijah po ay pinakain ng mga uwak. Ayan. Fan po ba kayo ng mga uwak? Mahilig po ba kayo sa uwak? Si Zay, mahilig ka ba sa uwak, Zay? Pagputi na, no? Narinig natin yung pagputi na yung uwak. Sa may SBMA, sa may Kalayaan, maraming laging uwak doon. Ano? Kung kayo po yung mapapadaan doon, laging may mga uwak doon. Ngayon, si Elijah, he was fed by ravens. Let's read yung ating pong mga verses po from verses 1 hanggang verse 6. Sabi po ay ganito. Now, Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Verse 2 and 3, then the word of the Lord came to Elijah, live here, turn eastward, and hide in the Kerit ravine east of the Jordan. Verses 4 and 5, you will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerit ravine east of the Jordan and stayed there. Last verse po natin, the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. He drank from the brook. Blessed be the reading of God's words. Dito po makikita natin na dahil nga si Elijah, this was the time na grabe yung prayer ni Elijah dito kasi sabi niya doon, si Ahab po kasi hindi po maayos yung kanyang pamamahala sa kanila pong bayan, sa buong Israel. Ngayon, sabi ni Elijah, he was praying to God na hindi umulan or kahit duman lang or ambon o kung ano man po magpapabasa doon sa lugar nila in the next few years. Naranasan niyo na po ba na hindi umulan ng isang buong taon? Nakaranas na ba kayo nun, Brother Jero? Isang buong taon na wala talagang ulan. Hindi pa, meron at meron kahit isa o mga ilang linggo na umuulan. Dito sa panahon po nila, the Israelites, yung panahon ni King Ahab, they experience years without rain. And kapag walang ulan, this is a bad sign or masamang panahon ito para sa mga farmers o sa iba't ibang mga nagtatanim because kailangan po nila ng tubig, matutuyuan po sila kapag hindi po umuulan. Ngayon, ito po yung naranasan. Kahit na pinaalis po si Elijah doon sa lugar na yon, nagpunta siya sa ravine, isa pong lugar na hindi pwede talaga mapagkuhanan ng pagkain. Although he was directed by the Lord na pumunta doon sa lugar na yon, alam niyo po, God did not forget him. God provided everything. Alam niyo po, for the year 2026, this is the same message God is telling us, mga kapatid. Even though uncertain yung pinapapunta sa atin ng Diyos, pinapagawa sa atin ng Diyos, know that He will take care of us. Aalagaan at bibigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng pangangailangan po natin. Alam niyo po, isa po yan sa mga bagay na wino-worry ng marami po sa atin, and even Christians sa panahon po natin ngayon, that most of us ay nagkakaroon po tayo ng doubts, nagkakaroon po tayo ng mga pag-aalinlangan pagdating sa ating Panginoon. Would God provide my needs this year? The year 2026 is parang blurry. Hindi ko pa makita kung anong plano ng Diyos para sa akin ngayong taon na ito. But know this, mga kapatid, this is the promise of God to Elijah, and this can be a promise din ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, sabi po rito, may pinakita ang Diyos doon po sa senaryo po na ito. Meron pong 4 na pinakita yung Diyos. Number 1, God showed that He alone is sovereign over creation. Merong power lagi si Lord sa lahat ng Kanya pong nilikha. Kaya tayo po, mga kapatid, we are all creations ng Panginoon. We are not above God. So kahit ano pong gusto nating gawin, God is sovereign. He is the ruler. He is the supreme being na nangunguna po sa bawat isa po sa atin. Yan, magandang gabi po, Sister Ruth and Sister Ophelia. Yan, welcome po sa ating Nightlight. So hindi lang yon, hindi lang sa pagiging sovereign ng ating pong Panginoon, but God showed that false gods are powerless. Because sa panahon po ni King Ahab, there were a lot of gods and goddesses na kanila pong pinupuri, kanila pong sinasamba. And God is declaring and putting a period na para bang binibigyan niya ng diin na yung mga Diyos-Diyosa na ginagawa ng mga tao, they have nothing against the power of our God.
And sa panahon din po natin ngayon, do we fear the people around us, the power surrounding us? Mga kapatid, ito rin sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, that false gods, wala silang laban sa ating pong Panginoon. And pangatlo, disobedience has consequences. Ito lagi po nating tatandaan. Bakit nga ba ang Israel, lagi silang napapahamak, lagi silang nakakaranas ng suffering? Because lagi silang nagdi-disobey sa plano at utos ng Panginoon. Maybe we can ask ourselves, mga kapatid, why do we feel this suffering sa buhay po natin? Why is it that our lives are not being smooth na kagaya ng ine-expect natin? One of the main reasons kung bakit minsan hindi nagiging maganda yung takbo ng buhay natin, most of the time, is because of our disobedience. Tandaan po natin, disobedience has consequences. Some of them are not immediately. Some of them would take years before we experience yung mga consequences po na ito. Pero hindi natin yung matatakbuhan. Kaya pinakita ng Diyos that Israelites, you did not obey my commands. Kaya ang ginawa ng Panginoon, they experienced the power of God sa pamagitan po ng famine, nung walang pag-ulan po na yun. And halos naramdaman nila yung paghihirap that time. And tandaan po natin, pinakita rin ng Diyos that God cannot be ignored without a cost. So kung mapapansin niyo po, sa panahon natin ngayon, many people are rejecting Christ. They are rejecting the truth about Jesus. They don't believe that Jesus is God. Ano po, tandaan po natin, yung pag-ignore natin kay Lord, it would come sa isang kabayaran. Kapag hindi tayo naniwala sa Panginoon, halimbawa, tayo po, nangangaral tayo, we are sharing the gospel with your family and your friends. Mga kapatid, kapag nire-reject nila yun, and this is the, parang nakakatakot po na parte ito, that meron pong cost yung pag-deny nila sa ating pong Panginoon, pag-reject nila kay Lord. So sa atin din po, we need to be careful, we need to be aware, we need to be cautious pagdating po sa pagkakataon pong ito. Pero dahil sa Panginoon, pinakain niya si Elijah, nag-provide si Lord para kay Elijah, same thing, same principle pagdating po sa atin. If God put Elijah doon sa lugar na yon, pero hindi niya pinabayaan, how much more din po tayo? Mga kapatid, do not be afraid. Do not worry about tomorrow. Kasi mga kapatid, ang Panginoong Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan natin. Hindi naman tayo yung tatamad-tamad. But we need to follow and obey yung salita ng ating pong Panginoon. Okay? And the second part of this, hindi lang po ang raven ang nagpakain kay Elijah. There was this one person na nagpakain sa kanya. And this time, Elijah was fed by a widow. Widow, isa pong babaeng balo. Na wala ng asawa, siya na lang po, tsaka yung kanyang anak. Pero pinakain pa rin nila si Elijah. But not immediately. Let's see the verses para po makita natin the whole story of this part. Starting from verse 7 hanggang verse 16. Sabi po ay ganito. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once at Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. Verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then you make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Verses 15 and 16, she went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Blessed be the reading of His words. Tingnan niyo po, napakaganda ng story. Although hindi agad sumunod
yung babaeng balo para pakainin si Elijah. But the thing is, mga kapatid, if you would examine and parang ilalagay natin yung sarili natin, hindi rin naman natin agad yun susundin na isa na lang eh. Sobrang konti na lang nung flour na ito na isang araw na lang ang lilipas, makakakain sila, then mamamatay na sila. The mother, the widow, she was ready to accept her fate. But the thing is, God does better plan for her and for his child. Alam niyo po, ganun din po sa atin, mga kapatid. Alam niyo, that widow had every reason to say no. Ang dami niyang po pwedeng sabihin para mag-say no. Una, there was famine. Ano? Hindi ka namin po pwedeng mabigyan kasi tagutom na eh. Pangalawa, widow pa siya. Wala po magpo-provide. Alam niyo po, ang hirap po maging widow sa panahon po ng Bible. Why? Kasi hindi po nila kaya mag-provide for themselves. They need some husband para po sila po ay ma-provide ng pagkain. Pangalawa, siguro kung siya lang, pwede niya pang magawa ng paraan yon kahit papano. But ang problema dito, meron pa siyang anak na pinapakain. So hindi lang siya mag-isa. Then pang-apat, meron na lang siyang kakaunti na meron siya. Tayo rin ganun ano? Kapag kakaunti na lang yung meron tayo, it's hard for us to give. It's hard for us to share what we have kasi we only have a little. Ano po, maunti na lang yung meron po tayo. So, if we would put ourselves in the shoes of this widow, masasabi talaga natin na baka no din. hindi ka rin namin po pwedeng bigyan. Kasi humanly speaking, obedience looked impossible during that time. Mahirap po talaga na magkaroon ng obedience doon po sa pagkakataon po ngayon. Kasi parang kahit sino pong matinong nasa kaisipan, mahirap yun gawin. But if you have that faith sa ating pong Panginoon, in just one word na sinabi ni Elijah, the woman obeyed him. And alam niyo po, the miracle, bakit niya sinunod? Sabi po rito, why did she obey despite all those things? Number one, she believed the word of God spoken through Elijah. Naniwala po siya doon sa salita ng Panginoon na narinig niya. Pangalawa, she chose faith over fear. And then pangatlo, she trusted God even when she had almost nothing left. Mga kapatid, this is a great challenge for everyone. Na if you are in that moment of our lives na ang hirap ng mabuhay, even sa panahon po natin ngayon, there is one thing that we can do. Believe in the word of God. Paniwalaan po natin yung salita ng Diyos na meron po tayo. Always choose faith. Marami pong nakakatakot sa mundo. Tama po. Marami tayong kinakatakutan. Marami tayong ayaw na maranasan sa mundo. But sinasabi sa atin ng ating pong Panginoon, choose faith. Piliin natin ang pananampalataya. Always choose faith. Yung fear, wala yan dapat. Ibaba lang natin yan. Hindi yan mahalaga. Ano po, hindi yan dapat tayo nagpapatalo sa mga takot po na ito. Tandaan natin, she trusted God nung panahong walang-wala na siya. Alam niyo po, that is also the hardest point in our lives para po magtiwala kay Lord. When we have nothing. Ang hirap lalong magtiwala kay Lord. But we need to imitate this woman na nagtiwala siya sa ating pong Panginoon kahit na walang-wala na siya. Kaya mga kapatid, this is also a good reminder for us kasi hindi madali talaga yung ganito pong pagkakataon. She was fed by a woman who had nothing. Alam niyo po, ganun din tayo eh. Can you still be a blessing kahit wala na tayo? Bus na, sagad na. Can we still be a blessing? Alam niyo po, sabi po rito, a person who truly knows God will trust God even when the situation doesn't make sense. Kasi sino ba naman yung susunod kay Lord na ang nakikita natin, wala na ako Lord eh. If I use this flour, this last drop of olive oil, wala nang matitira. Pero kailan gumana yung miracle and power ni Lord? When that widow started to obey. Hindi naubos yung
flour and yung olive oil. They made bread every day. And what's more interesting, mga kapatid, hindi lang yung widow at yung anak niya yung napakain. Napakain din pati si Elijah. Imagine, 3 people were fed by God sa pamamagitan ng unending flour, yung jar of flour, and then yung olive oil. Diba? Gaano po kagaling at ka-powerful yung God na pinaglilingkuran natin. If He can do that thing kay Elijah, how much more can He bless us and He provide the things that we need if we obey Him. Kaya po mga kapatid, sa gabi po na ito, if you would remember yung ating pong theme for the whole year, nabanggit po ito ni Brother Gardy last Sunday, we are talking about overflow. Ano po? God's abundance, our generosity. So mga kapatid, we are called to be a blessings to others. Ano? Tayo po ay tinawag para maging pagpapala. Be a channel of blessing. Be yung blessing na natatanggap natin, it should overflow and lead to be a blessing sa marami pong mga tao. Tinawag tayo ng Diyos hindi para maging madamot. Tinawag tayo ng Diyos para po maging mapagbigay. Kasi God's power shines brightest when our resources runs out. Tandaan niyo po yan, ha? That's one of the realities of life. Kapag walang-wala ka na, dyan po mas nagniningning si Lord. He would do the impossible. Magbabuzzer beater na naman si Lord. Kaya po, sa taong 2026, stop worrying mga kapatid. Kung wala ka nang madukot sa wallet mo na pera, wala ka nang makuhanan ng mga pagkain, tandaan natin, just follow God. Just obey His word. And everything will follow mga kapatid. Biblically and proven and tested na po yan. Kaya po, mga kapatid, kung titignan nyo nga po yung mga nakaraang taon, ilang beses na natin yung naranasan. Why should we worry again sa mga ganun pong pagkakataon? Did we not learn enough sa mga naranasan po natin? So mga kapatid, this is a reminder for us na mas nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Tandaan natin, uncertainty is real. Totoo po yan. But uncertainty does not cancel God's faithfulness. Hindi po kayang i-cancel out ng mga bagay na ito yung katapatan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And that's the reality. Kahit ano pong hirap, kahit pong anong uncertain ng nararanasan natin, hindi natin alam kung anong meron bukas. Ngayon, parang hanggang ngayon na lang yung budget natin, hanggang ngayon na lang yung stock natin sa ref, hanggang ngayon na lang yung bigas natin, huling saing na natin to, o huling pera na natin to, o hulimang pangangailangan na natin to, batandaan po natin, sabi ng Panginoon, He is faithful. We just need to trust Him. Kaya po, sa last part po natin, if we truly believe in Him, obey Him, and we will discover that even in uncertain times, God remains unshaken. That's true. Hinding-hindi po magbabago yung ating Panginoon. Tayo lang naman talaga lagi yung nagbabago eh. Pero yung Panginoon, He never change. Lagi pong faithful and consistent yung Panginoon po natin sa bawat isa. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, kung si Elijah, his needs were provided by the Lord, mga kapatid, tayo rin po. This year, 2026, do not worry about tomorrow. Do not worry about the things na nakakatakot sa buhay po natin. Don't be overcome by fear. Palitan po natin ng pananampalataya. Because if we follow God, if we obey His words, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes, we may suffer. Yes, makakaramdam tayo ng paghihirap. Yes, makakaramdam tayo ng rough road ng buhay po natin. But the reality, God is with us. Wala pong makakatalo sa atin. We just need to go through dun sa rough road na yun. We just need to malampasan natin yung daanan po na ito, and then makikita natin that God is greater dun sa mga nararanasan po natin. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng nanonood po ngayon, if you are in the point of your life na meron po tayong struggles, meron po tayong mga kinakaharap na famine, meron tayong kinakaharap na paghihirap sa buhay, this is a reminder for us that God provides. We just need to obey Him. Faithfully, consistently, 100%. Kasi minsan, akala natin, Lord, sinusunod naman kita eh. But we haven't surrendered our lives to the fullest. Meron pa tayong mga tinatagong kasalanan kay Lord. We justify ourselves na, ito
ganito, no choice, ganito, ganyan. Mga kapatid, obey Him 100%. Do not justify kasi sin is a sin. So sana po, wag na tayong tumulad sa Israel na paulit-ulit, paikot-ikot sila, hindi sila marunong sumunod sa Panginoon. Tayo po, ngayon pa lang, simulan na nating sumunod kay Lord. And if this Bible study ay na-remind po tayo, sana po simulan natin to ngayong taon. Ngayon na, wag na nating ipagpabukas. We have a lot of time to make a change para po maging mas better tayong Christian by allowing God sa buhay po natin na siya ang manguna. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, hopefully, naintindihan natin yung pag-aaral po natin. Again, kagaya ng sinabi ko kanina, maiksi lang yung pag-aaral po natin, kaya sana po nakinig po tayong lahat. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, dako na po tayo sa ating mga balita. So, bago tayo mag-end, ay mag-a-announce lang po tayo ng ating mga few announcements. Una po yung ating mga gawain po sa Panginoon. This is tuloy-tuloy pa rin naman po ito. So, kung meron po kayong mga gustong samahang fellowship, we are inviting you to join our fellowships. Kung meron po tayong mga bisita, maganda, ma-invite natin sila on Sunday. Your family and your friends are welcome para po maka-join sa ating pong pananambahan. And bukas po, sana po magkita-kita po tayo sa CYF, sa mga kabataan, 4 p.m. dito po sa ating bahay-sambahan. Invite your friends. Sana po makita nila at makilala nila yung Panginoon sa pamamagitan ng ating pong fellowship. And yun lang po. Kung meron pa po tayong mga iba pong mga balita, pwede nyo po i-comment or prayer request. Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At mga kapatid, patuloy nating isama sa panalangin si Brother Romel Adriano at kanilang buong family sa kanila pong battle po ngayon, sa kanila pong sakit na kinakaharap po ngayon. Sana po maipag-pray po natin sila. Ganon din po, yan, sabi po ni Brother Ronald, saka patuloy na prayer po para kay Sister Ruela, Sister Roslyn, Sister Rowena, Sister Cynthia, kay Brother James, Brother Jose, Brother Ryan. Yan, sa mga kapatid po nating ito. Ano po, at lalo na rin po ngayon, sa nakakaranas po doon sa malapit sa Mayon, dahil ang Mayon volcano ay active po ngayon at talaga pong naglalabas po siya ng mga lava last night. So let us pray for them at sana po maging kasama po namin kayo na manalangin para po sa kanila. Sige po, baka po meron pa po tayong mga prayer requests bago po tayo matapos sa ating pong nightlight. Huwag po kayong mahihiya. Lahat po yan ay para po sa ating pong Panginoon. Kaya pwede po tayong mag-comment, mag-add ng ating pong mga prayer requests. Sige po, kung wala na po tayong mga prayer requests or thanksgiving po, we would like to invite everyone to have this prayer. Samahan niyo po ako at ipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Let us all pray. Ama naming Diyos, na dakila at lubha makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay patuloy po na lumalapit, nagpupuri, nagpapasalamat. Panginoong Diyos, kagaya po ng napag-aralan po namin ngayon sa nangyari kay Elijah, Lord God. Alam po namin na hindi po ito naging madali, Panginoon, para po sa widow na ito. But Lord, we believe in you. We trust you, Panginoon, with all our hearts, Panginoon. Sana, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng kalakasan, lahat ng mga pangangailangan po namin. Lord, we are praying for our brothers and sisters na meron pong karamdaman who still battles, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. We are praying for Brother Romel Adriano, kay Sister Marlene, Sister Esther. Lord, let your will be done sa kanila pong laban, sa kanilang mga cancer, Lord God. Alam po namin na hindi mo pababayaan ang mga lingkod po na ito. Bibigyan niyo po sila ng kanilang financial needs, supports for their family. Prayers, Lord God, ng mga kapatid po namin ngayon ay sama-sama po namin tinataas po para marinig at kumilos po sana kayo sa kanila pong mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, we are also praying for Sister Rowella, Sister Roslyn, Sister Rowena, Sister Cynthia, Brother James, Brother Jose, Brother Ryan,
And sa lahat, Panginoong Diyos, na mayroon pong karamdaman, kalakasan, nangangailangan sila, Panginoon, kay Sister Ruth Stewart, kay Brother Jack, at sa kanila pong buong family, Lord, bigyan niyo po silang lahat ng kalakasan na nagmumula po sa inyo and protect them at all times, Panginoong Diyos. And ganun din po, Lord, sa Bicol ngayon na malapit po sa Mayon Volcano, Lord, if you will allow na mag-erupt, Panginoon, ang tuluyan ng bulkan po na ito, Lord, we pray for the people's safety, Lord God. Keep them safe, keep them away, Panginoon, sa lahat ng mga hindi magandang po pwedeng mangyari sa kanila, Lord God. Alam po namin na hindi mo sila pababayaan, Lord God. And bagamat malayo kami doon, Lord, alam po namin na poprotektahan nyo rin po ang mga kalapit na bayan din po nito para po sa mga posibleng hindi magandang mangyari sa kanila, Lord God. Lord, we are humbling ourselves before you and umaasa kami na tatanggapin ang mga panalangin po namin ito. At kung meron man po kami mga nakalimutan, Panginoong Diyos, kayo po ang nakakaalam at rinig ng mga hinaing at kahilingan ng aming mga puso. Panginoong Diyos, kayo po sana pumangon at magpala po sa amin. Umaasa kami na ang pagkilos paggabay niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan sa gabi po na ito. Then bukas, Panginoong Diyos, ay makapaglingkod kami ng maayos at best na kaya namin ipagkaloob sa inyo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. And see you po sa susunod nating Nightlight.